to either confirm or deny that, ano. I believe itong mga ganyan, highly confidential yung mga ganyan lakad because lives would be at stake. Not only the lives of the ICC personnel but also the witnesses na interview nila kung meron man. So, hypothetically, pwede yan. Dahil wala namang bar sa kanila from entering the country, no? Hindi naman sila mga persona non grata. And niliwanag ng mga ahensya ng gobyerno na pwede silang pumasok, hindi lang sila makakapag-engage directly with the government agencies. Yun lang naman yung sinabi. But ang tansya ko lang or ang aking educated guess ay tapos na nila yung kanilang investigasyon doon sa mga pangunahin na akusado dito sa Crimes Against Humanity case. Kama na po yun, ano? Kung ang ating educated guess ay natapos na ng yung kanilang investigasyon doon sa mga pangunahing akusado, ibig sabihin nun, nagawa na rin na nila yung kailangan nilang gawin dito sa bansa. Yun ang aking educated guess. Opo. Ano po yan? Those are assumptions, no? We can, sabi ko nga, we can speculate, we can assume either merong tacit approval or walang walang approval altogether. But ultimately, yung ICC, alam nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin, no? For sure, hindi yan mag-i-intrude sa soberenya ng isang bansa, no? Kaya pagdating niyan sa trial, lahat ng requisites ng kailangan gawin ay nagawa nila, for sure. So dapat ganun ang assumption natin. Kaya hindi natin sila nakita rito or hindi natin alam kung nag-abiso sila o hindi. Huwag natin i-assume na lumabag sila ng batas. Dahil sila nga ay isang international body na supposed to be ay sumusunod or very faithful sa kanilang mandato. Kaalam, yung pong testimonya ni Arturo Las Cañas ay naibigay niya na sa ICC. Ito po, may proseso din kasi yung ICC na iba dito sa mga ating local courts, no? Dahil nga may pangamba na hahantingin yung mga testigo or kamamatayan nila sa antay ng trial. Meron po silang proseso na yung Office of the Prosecutor ay nagkakandak na sila ng oral deposition at ito ay nire-record. At ano to, no? May due process din kasi yung mga akusado ay binibigyan ng representation, no? Meron silang may court-appointed lawyers din sila na nag-cross-examination dun sa mga testigo. Tapos, pag na-record na po ito, aantayin nilang yung trial, tapos i-enter na lang ito sa records. No? Okay. So as far as Mr. Las Cañas and the other witnesses are concerned, sa aking educated guess, again, ay ano na sila. Tapos na yon. So, lahat yung mga sinasabi ngayon ni Arturo Las Cañas, definitely magagamit yan. Kasi yun yung parte ng kanyang salaysay doon sa ICC. Personally, what do you mean? Nung nandirito pa siya, kami po yung nagpo-provide ng kanyang protection until ng ibang bansa nga siya nung ginawa siyang fugitive nung Duterte administration. So, yan, sa lahat ng mga testigo, diyan takot na takot si Mr. Duterte kasi alam niyan yung laman loob ng kanilang organisasyon at yung mga direct, yung eyewitness na testimony, no, kay Duterte, mga involvement niya sa iba't ibang krimen. Alam niyan, no, yung kanyang pagiging involved sa illegal na droga, no, illegal drug trade, yung mga murder cases, ano, yung mga inutos niya na patayin. Yan talaga si Las Cañas ang nakakaalam. At kung re-reviewin nyo, no, ni isang beses
hindi nag-deny si Mr. Duterte sa kahit anong testimony ni Mr. Las Cañas. Hindi niya alam kung paano siya magre-react dito kasi ito talaga ang nakakaalam ng lahat. So, pwede naman ho nilang subukan din. But, alam nyo, itong mga abogadong ito, sana nagbabasa sila ng mga decisions ng higher courts kasi mismong Supreme Court na nagsabi na may jurisdiction yung ICC only during the time na miyembro tayo, no? Yung effective yung membership natin. Yes. That is from November 2011 hanggang March 2019. Sinabi yan na mayroong jurisdiction at sinundan yan ng mga iba't ibang ahensya nung ating gobyerno ngayon na ganun nga, no? Wala silang jurisdiction ngayon dito sa Marcos administration, pero noong mga panahon na yon meron. Kaya ano lang yan, no? In fact, ang nangyayari nito parang signs of panic na yan, ano, dun sa Duterte administration. And if I may, ano, balikan ko lang yung kay Arturo Las Cañas na testimony. Ito po yung sa kanya, hindi lang yung kay Duterte ang na-cover niya, no? Nagbigay rin siya ng salaysay that involves itong si Vice President Sara Duterte when she was the mayor ng Davao City, no? Nagpaalam sila kung pagpapatuloy nila yung mga tokhang, no, operations nila at pinayagan sila ni Sara Duterte. Yun ang on record na mga testimonya ni Las Cañas. At hindi pa yan nare-refute, no? Ngayon, ito rin yung titignan natin sa credibility ni Las Cañas kasi ngayon talagang tinitira yung kanyang credibility, pero alam nyo, walang bisa yan, ano? Itong mga trolls, birahin nyo sa social media sa Pilipinas yung credibility ni Las Cañas, pero yung ICC ang titingin dito, hindi ang titingin sa mga comments dyan sa YouTube o Facebook. Pero tignan nyo lang ang kanyang credibility. Maayos yung kanyang lagay nung nandoon siya kay Duterte, no? Binibigyan siya ng malaking allowance, may pension na siya. Kumbaga, he was made, ano? Pwedeng hindi kaso siya talagang maglantad. nakalabit yung konsensya niya. And he revealed the truth against his own physical safety, no? Imagine niyo, nirisk niya yung buhay niya para lang sa katotohanan. Tapos ilang taon siya ngayon nagtatago, no? Siguro 7 years na. Dahil lang doon sa kanyang determination to tell the truth. So doon yung makikita na itong mamang ito ay nagsasabi ng totoo.